Hi guys, maganda at pinagpalang araw po sa ating lahat and welcome back to my channel. Guys, may project tayo ngayon, ano? Ito yung tinatawag na turquoise o mas kilala sa tawag na amplifier rack, ano? Ito yung paggawa sa atin ng ating customer. Kaya tara guys, panoorin nyo kung paano ko gagawin. At bago natin assemble na ibabanggitin ko sa inyo yung kanya-kanyang mga sukat. Tara guys. Lang guys, nabura ko yung mga naunang video ko dyan kung paano ko kinat at kung paano tayo gumawa ng ganitong layout, ano? So, kaya ngayon ang inabot nyo na lang guys ito, nangyari na siya, no? Mangyari yung mga unang kuha ko dyan kung paano tayo nag-cut, kung paano tayo nag-assemble ay nabura ko, no, yung video. Hindi ko na siya ma-restore. Kaya ito ngayon, buo na. So mamaya guys, babagitin ko na lang yung kanyang mga sukat. Okay guys, ano, nakikabit na natin yung kanyang bisagra. So ito na siya. So ganyan ang kalalabasan niyan guys, ano, ito yung ibabaw niya, ito yung patungan ng mixer. And then dito yung laptop or kaya yung platinum na DVD player, ano. Okay, tara guys, kakabit ko lang yung kanyang drawer. So ituturo ko sa inyo yung basic na pagkakabit ng drawer. Tara guys. Okay guys, ano, ngayon naman maglalagay tayo ng drawer dito, ano. Ito yung ating ilalagay na drawer guide, itong ball bearing na full extension, ano. Yung kapag binatak mo siya, nakalabas siya ng ano, sagad. So guys, ituturo ko sa inyo kung paano mag-layout ng drawer, ano, kung paano maglagay at kung paano magsukat, ano, maglagay ng eksaktong box ng drawer, ano. So ito na siya guys, ano. Ito yung ating ball bearing. So ito siya, naka-pull. So mahaba siya, ano. Ngayon guys, ang sukat nitong ating loob ng box ay nasa 17 and a half inches, ano. Ngayon guys, itong pag pinagdikit mo itong dalawang ito, papatak siya ng 1 inch, ano yan, no? So naka 1 inch. Ilalagay mo yan guys. So parang ganyan, ano? And then kukunin mo ngayon yung pagitan yan. So papatak siya ng 16 and a half, no, inches. So magkakat ka ngayon ng plywood, sorry. So magkakat ka ngayon ng plywood na 16 and a half inches, ano. So ayan siya. Parang ganito yung guys, oh. So parang ganito, ano. Magkakat ka nito ngayon ng 16 and a half mula rito hanggang dito sa dulo, 16 and a half. And then pag nakabuo ka na ng 16 and a half inches, dito ka na maglalagay ngayon, ano, ng parang pinaka-brace niya o yung kantuhan, ano. So yan ang magiging, itong susundan nyo ngayon, itong 16 and a half na itong susundan nyo ngayon para sa kanyang sa loob ng box, ano. Okay, tara guys, assemble natin itong box. Okay guys, ano, nagawa na natin yung frame ng box, no?
ito yung 16 and a half inches, ano? And then yung pump frame niya nasa loob. Okay, so, ano? Hindi mo pwedeng ilagay dito sa labas kasi lalabas yan. Pagka nilagpas mo yan dito, wala na siya sa 16 and a half. So, kinakailangan, ang susundan natin kung ano yung sukat, doon tayo mag-pre-frame, ano, sa loob. Ayan, o. So, talaga, lalagyan ko lang ng plywood. And then, kabit na natin. Okay guys, ano, make sure na iskolado siya, no, buong corner. No, lahat ng corner niya, kailangan iskolado siya, no. So, para walang ipit pagdating sa box o pagdating sa drawer, wala siyang ipit. Kasi kung halimbawang sa liwayan, maganit, mahirap hilain at mahirap ipasok, ano, masikip siya kasi gawa ng hindi nga siya iskolado. So, kinakailangan guys, buong corner niya ay iskolado siya, no. Okay? Okay guys, ano, nakabit na natin yung drawer. So, gagawin ko na lang siya ng pintuan. So, ito na siya, oh. Malambot siya guys, ano. Gaya ng sinabi ko guys, bago nyo ilagay yung box, so kinakailangan lahat ng corner ay iskolado, no, para walang ipit at banayad o swabe yung kanyang labas-pasok, ano. Okay guys, ano, ito na yung kanyang pamintuan. So, yan ang ilalagay natin dyan. Ganyan ang mangyayari niyan, ano. At ilalagay natin ito. I guess, lilihain ko lang and then, kakabit na natin. Tara. Okay na guys, ano, nakabit na natin yung ating drawer. Lapitan natin. So, ito na siya guys, ano. Ayan, no, suabe-suabe yung kanyang bukas, sara. At nilagyan na natin siya ng mga screw sa loob. Ayan, no. Ito na siya guys, ano. So, ito na lang. Lalagyan din natin ito ng handle niya. O yung ganito, oh. Para madaling buksan. Tara guys. So, lalagyan ko pa ng gulong yan. Ayan, ito na siya guys, ano? At mamaya guys, pag-uusapan natin yung kanyang sukat. So, sa ngayon, ito lang muna siya. So, ayan siya guys, ano?
guys. Tapos dito naman yung kabilang side nya. So bibilang ko na lang ng gulong. Okay, dako tayo sa kanyang ito guys, lagayan ng laptop, no? At ito naman yung lagayan ng mixer. So nagbutas tayo rito ng dalawa. So kung saan man yung magiging daanan ng wiring, ano, ng wire. Ito naman portion na ito, lagayan niya ng tatlong amplifier at isang mixer, isang crossover at yung power controller, ano? And then ito naman yung kanyang drawer para lagyan ng mic o mga wire o songbook, ano? So ayan siya. So sa ngayon guys, pag-usapan muna natin yung kanyang mga sukat. Tara. Ang sukat ito guys ay base lamang dun sa lapad at haba ng mga amplifier, ano? So naglagay lang tayo ng konting clearance para kahit paano merong daanan ng hangin. Okay guys, itong lapad niya, ito ay pumapatak ng 15 and 3/4. No, yun, 15 and 3/4. And then maglalagay tayo ng liston, kaya papatak siya ng 16 inches. So ayan, 15 and 3/4. Yung kanyang taas guys, mula rito sa ilalim hanggang dito sa ibabaw, ay nasa 35.5 inches, ano? So 35.5 inches. Ayan. So 16 by 35.5. Okay? Dito naman tayo guys sa harap. Okay guys, ito namang clearance niya ay nasa 17 inches o 17.5, no? 17.5 yung loob. Yung kasing amplifier ay nasa 17 inches yata yung haba nun or wala pa. Tapos meron siyang clearance na halos 3/4, ano? 17 inches and a half to. And then ito namang dito naman ay nasa 20 and a half, no? Mula rito hanggang sa ilalim ay 20 and a half. Ito naman guys, ito ay 5 inches, ano? So ito naman guys, mula rito hanggang dito sa may ano niya, sa labi ng itaas niya ay 5 inches. So bali ito at saka ito ay 5 inches, ano? 5 inches by 17 and a half. Okay? Ito naman guys, ito namang layout niya. Mula dito sa dulo hanggang dito guys ay nasa 10 inches. Ayan, oh. 10 inches. So bali ito ay 6 inches. Ito ay 10 inches. Okay? Okay guys, ano, muli humihingi ako sa inyo ng paumanhin. Kung kalagitnaan ko na nagawa nito ng video, mangyari kasi yung mga nauna ay mula sa pagkat hanggang sa pagsukat, kaya nabura ko siya, no? So kaya sa pag-assemble ay hindi nyo po nakita at ang inabot na lang ninyo ay na-assemble na. So guys, bawi na lang kayo sa sunod na video, gagawa tayo niyan uli, ano? At ito nga pala guys, ito yung paggawa, kaya lang nag-back out yung ating customer dahil nag-volunteer na ro yata yung kanyang kapitbahay na siya na lang daw ang gagawa. So okay na naman guys, ano? Ito na siya. Guys, mga magtatanong kung ilang plywood ang inabot niyan. So nasa isang plywood lang yan guys, ano? Sobra pa yung isang plywood niyan. Ang inabot naman ito ay siyempre isang plywood siya, plus yung kanyang drawer, plus yung kanyang liston, stickwell at yung kanyang mga handle at bisagra. Okay guys, ano, ngayon naman ay maglalagay tayo ng gulong. Ilalagay natin itong kanyang mga gulong. So ang sukat ito guys, nasa 2.5, ano, yung kanyang lapad. So tara guys, samahan niyo ako, kabit natin yung kanyang gulong.
Kaya ngayon naman guys, lalagyan natin ng corner, ano. So, 4 na corner lang, dito lang sa pintuan niya. Tsaka dito sa ilalim. Yan, dito, ano. Okay na guys, ano, naikabit na natin yung kanyang corner. So, dito lang sa pamintuan at saka doon sa bandang ilalim. No? So, ito na siya guys. Ito na yung ating pinaka-finished product. Ang location ko guys sa Antipolo, no? Antipolo Hills Subdivision, Orchids Extension, Barangay San Luis. Okay guys, kung nagustuhan nyo itong ating munting video, huwag nyo pong kalimutan pakipindot po ng subscribe button, notification bell, pa-share and palag na rin po. At ang pag-ibig, pagpapala po ng ating dakilang Diyos ay sumating lahat. Maraming salamat po.